Mateo chapter 9, verse 14 and 17. Ang pamagat po ay Time with the Bridegroom. Kasama ang nasintahang lalaki. Sa maikling pamagat. Kung yun na po nakita ay ating pong babasahin. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo. At siya'y tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Verse 16, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dito po ay nakapaloob ang tinatawag na pag-aayuno, fasting. Sino na po sa inyo nakaranas na mag-ayuno? Yun. Medically or spiritually? Medical yun. Kasi po kapag tayo pukunan ng tinatawag na medical lab, kinakailangan huwag tayo kumain sa loob ng 7 oras. Ayun. Dahil makukontaminate yung dugo, kinakailangan puro siya. Ngayon, spiritually, ang pag-aayuno ay tatalakayin natin ngayon. At makinig kayong maigi mga bata. Kasi excited tayo dito malaman natin ang katuroang ito. Bakit nga ba sila hindi kumakain, hindi umiinom ng tubig? Ngayon, alamin natin bakit. Kung titingnan po ninyo, ang sabi dito sa aklat ng Mateo, yung alagad ni Juan Bautista, yung nagbabautismo, ay lumapit. Pero kung titingnan ninyo sa aklat ng Lucas at Mateo, ang pagkakabanggit doon ay sila. Sino sila? Mga guro ng batas at Pariseo. Makikita nyo ang pagkakaiba. Bakit? Kayo na rin po ang sasagot. Dahil magkaiba ang subject o ang target nito, yung pinatutungkulan. Dapat nyo maunawaan ito. Bagamat halos parang magkapareho, pero mayroon pong pagkakaiba. Amen? Amen. At ang sabi po dito, kami ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Nakita ninyo? Nakita ninyo kung ano ang sagot ng Panginoon? Meron kayong mapapansin na dalawang salita. Tingnan ninyo mabuti. Sumagot siya, dapat bang malungkot? Unang salita, dapat bang magluksa? Ang pagluluksa at pagiging malungkot ay halos magkahawig. Ang panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal. Tingnan niyo yung kasunod. Kapag wala na sila, saka pa lamang sila mag-aayuno. May dalawang salita. Kailangan tingnan natin maigi. Bakit ginamit yung dalawang salita na yun? Ano nga ba talaga ang pag-aayuno? Dito natin mapapansin, sa lumang batas, requirements ng pag-aayuno. Bakit? Kasi yung ipinangakong tagapagligtas, hindi pa dumadating. Yung mga nawawalang tupa ng Israel, sila yung nagsisipag-ayuno. Lalong-lalo na alam ito ng mga guro ng batas. At kanila itong isinasagawa. Sa panahon na yan, kung pasinin natin, kaya dapat hindi po kayo mag-a-absent. Nung nakaraan, ano yung pinag-aralan natin? Siya ay nakisalo sa mga makasalanan. Di ba? Pansinin ninyo. At bago pa yun, meron tayong pinag-aralan na anong sabi doon? Pinapatawad na ang iyong kasalanan. At ngayon na ikaw ay pinagaling na. Kung papansinin ninyo, unti-unti makikita natin dito, lagi siyang tinatanong.
ng mga eskriba at mga pariseo o mga guro ng batas. Bakit kaya nila tinanong? Dahil ang kasagutan na yan, sila ay nasa ilalim ng batas, ng lumang batas. Kaya tama yung mga eskriba at mga pariseo. Pero, kung tingnan ninyo, dumating na kasi yung ipinangako. Dumating na si Jesus. Siya yung tagapagligtas. Siya yung hari. Dumating na siya. Hindi nila naiintindihan. Hindi na nila nauunawa. Bakit? Nasa ilalim po kasi sila ng batas. Kung pansinin ninyo, mayroon tayo titingnan dito sa aklat ng Lucas. Lucas 18. Tingnan ninyo sa aklat ng Lucas. Mateo, ang kasunod nito ay Marcos, at ang kasunod ay Lucas. Lucas chapter 18. Lucas 18, verse 11. Tingnan na rin natin sa 9. Sinabi ni niya ang talinhagang ito sa taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ito isa lamang kong talinhaga. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya o mga ngalunya o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. Tingnan ninyo po ang kasunod. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Kaya kung titignan po ninyo, requirements na mag-ayuno. Tingnan nyo yung mga pariseo. Kaya lang kasama nito, pinunto niya tulad nito. Papansinin ninyo, humahatol na siya dito. Ngunit ang nais bigyan ng diin na talagang requirement ito, dapat mag-ayuno. Yun ang nire-require ng lumang batas. Pero sa panahon na yan, kung titignan ninyo, unti-unti na nagbabago. Ang Panginoong Jesus ay nandoon na. Bakit pa sila mag-aayuno? May isang kahulugan po yung salitang pag-aayuno. Ang sabi doon, ang pag-aayuno ay pagluluksa. Bakit? Hinihintay po kasi nila yung tagapagligtas. Ang isang tunay na kahulugan pa nito ay kaligayahan. Kasiyahan. Di ba? Di ba kung sa may kasalan, mag-aayuno ba dapat yung mga bisita? Hindi kasi kasalan yun. Saan kayo nakakita ang kasalan? Ikaw, Ate Rhea, may halimbawa lang. Ikinasal ka. Tapos pag-aayuno tayong lahat. At di ba malungkot? Ha? Tipid. Sabi natin, tipid. Pero, sa ikakasal at kasama ang kasintahang lalaki, ng kasintahang babae o ng mga abay, dapat nagsasaya. Amen? Kaya bigyan ko kayo ng isang background. Sa lumang batas, kung papansinin ninyo yung aklat ng Hosea nung nakaraan, ang mapangalun niyang Israel, ang sabi doon, inuutusan na pakasalan ni Gomer. Bakit sinabi mas mangalun niya? Pakasalanan. Sa lumang tipan, sila ay under pa ng tinatawag na kasalanan. Kaya kailangan patawarin. Kaya yung pinag-aralan natin nung nakaraan, ano ang sabi doon sa may sakit? Pinatatawad na ang iyong kasalanan. At kasunod nito, siya ay nakisalo doon sa mga makasalanan. Bakit? Dumating ang tagapagligtas para magkaroon ng kasiyahan yung mga naghihintay. Sino itong mga naghihintay? Yung mga remnants. Sino yung mga makasalanan? Yung mga may sakit. Yung mga may karamdaman. Kasama na rin tayo. Halos dito. Dahil tayo ay mga hintil. Ngayon, nang dumating ang Panginoon, ano ang sabi ng mga eskriba o ng mga apostol ni Juan? Bakit? Hindi nila ito na pag-uunawa. Kaya dapat maunawaan natin. Ang kasaysayan ng kaligtasan po ay napakaganda kapag inaral ninyo. Makikita niyo yung kagandahan ng pagkakasaysay ng tinatawag na unti-unting pagbabago hanggang sa dumating sa kapanahunan ito. Amen? Amen. Alam niyo po, ibalik ko lamang doon sa mga nakalipas na panahon. Sa nakalipas na panahon, kami po habang tinuturuan, hindi namin halos makita, hindi namin mapunto yung tinuturo ni Reverend
Abraham. Kasi lahat ay may background. Mayroong 40 years, mayroong 20 years. Nagkataon si Mang Totoy ay walang karanasan. Kaya interesting sa akin. Tinitingnan ko mabuti. Pero, kung tingnan ninyo, yung sa Book of Isaiah, 58:6. Bakit balikan natin? Isaiah chapter 58, verse 6. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabibilang ko. Kalagan ninyo ng mga tanikala ang inyong mga inaalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Binibigyan po dito, alam niyo po, yung aming classmate na napakatanda na, lagi niya itong binabanggit. Sa hindi pagkaunawa, ang salita kong ito ay para sa mga Israelita lamang. Hindi para sa atin. Hindi po applicable. Kaya ito po'y mali na gamitin sa kapanahunan ito. Hindi naman po tayo mga Israelita. At wala tayo sa ilalim ng batas. Pero lagi niya itong binabanggit. Kaya sa akin, kaya ako'y binabalik, napag-unawa ko, naintindihan ko na tama ang tinuturo ng Reverend. Itong kasaysayan ng kaligtasan ay tama. At lagi na tinatanong yung mga classmate ko, naniniwala ba kayo na tama ang aking itinuturo? Opo. Ang malungkot, hindi po nila isinasagawa. Kaya po, celebrate na rin ako dito sa Hilingan Mission Church dahil nakita nila, ina-apply po natin. At ngayon po ay isinasama niya po yung iba't ibang mga church. Kaya salamat sa Panginoon. Kami po ay may group at doon po nawa ay maunawaan ng bawat isa. Dahil ito po'y lumang mahalaga. Ngayon, kahit na po tayo iilan dito, kung ito'y ating mauunawaan at may i-apply din natin, napakalaki ng benefit sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung totoong pag-aaral. Amen? Amen. Naunawaan na ninyo, ang pag-aayuno pala ay requirement. At itong pag-aayuno ay may dalawang kahulugan. Ito po ang binibigyan din dito. Pagluluksa dahil hinihintay ang tagapagligtas. Noong dumating ang tagapagligtas, ito ay pagsasayan ako. Kagalakan. Nakita ninyo yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan? Yung may sakit na sinabi, tinatawad na yung kasalanan, hindi man nasiyahan siya. At si Mateo, na walang iba kundi si Levi, na isang tax collector, na tinawag ng Diyos. Hindi ba nung kasama nila, di ba naghanda? Isang kagalangan, isang patunay na ito ay tunay na kagalakan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, kung tingnan po natin, meron din, hindi po pinagbabawal naman ang pag-aayuno o ang fasting. Kasi si Bernabe at si Saul, nung sinugo, nagkaroon ng tinatawag na pag-aayuno ang buong church. May mga halimbawa na ginagawa. Pero hindi po, ibig sabihin ay requirements, kundi depende sa pangangailangan. Tulad po, may dadating tayo mga kapatid na galing ng Korea. Pwede rin natin itong i-apply na tayo ay, halimbawa, mag-fasting tayo kahit isang meal. Para yung kanilang pagdating ay walang makaabala. Para yung mga gagawin dito ay walang maging hindrance. Pwede po natin gawin yun kung gugustuhin ng bawat isa sa atin. Amen? At sa inyo din po, pwede ninyong gawin ito personally. Kaya nga si ate, kaya nagtanong ako, medically, ginawa niya. Nagutom ka ba ate? Namatay ka ba? Hindi naman, di ba? Dahil may benefit po ang pag-ayuno. Amen? Amen. Lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. Kaya sabi dito, balikan po natin. Tingnan po ninyo, nilagong ko na yung kanina, yung sinasabing, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat. Sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Ano ang ibig sabihin nito? Wala po itong kwan sa buhay ng ikangay kung saan natin gagamitin. Ipinakikita dito yung lumang batas. Yung lumang batas,
at ang bago na dumating. Yun po pinanggit ko sa inyo kanina. Ang tunay na kahulugan nito ay kagalakan sapagkat nandyan na si Jesus na bago. Ang luma ay yung lumang batas. Nandun yung tinatawag na requirements. Nakita po natin, minsan yung iba kung ano-ano pang iniha-apply na pagpapaliwanag. Kaya lalong lumalabo. Sa halip na tingnan ng context, sa halip na tingnan ng background, sa halip na tingnan sa pananaw ng tipan, nagkakaroon pa sila ng sariling pagpapaliwanag. Nandito na rin po ang paliwanag. Kaya maliwanag ito. Amen? Paano natin ngayon ma-i-apply ang mga bagay na ito? Tayo po bilang pinili o charge sa kapanahunan ito, hindi naman po tayo pinagbabawalang mag-ayuno. Ito po ay depende. Ngunit, dapat maunawaan natin na dumating ang Kristo, yung kagalakan ay dapat maranasan natin. Lalo na kapag nag-perform po tayo ng tinatawag na communion, ito yung pakikiisa. Kasama natin ang Panginoon. Dumating siya. Sa atin ngayon ay parang itong past. Dahil bumalik na siya sa Ama. Sa lumang tipan naman, ito ay parang future. Kung titingnan po natin. Ngayon, ang isang challenge po sa atin, yung kagalakan na ibinibigay ng Panginoon, dapat huwag mawala sa atin. Bawat araw, bawat sandali na ating buhay, naglilingkod, yung kagalakan na yun ay huwag mawala sa bawat isa sa atin. Kasama natin siya sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kasama natin lagi siya. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Kayo na tumanggap sa Panginoon, kayo na naging bahagi ng kanyang kingdom, ng kanyang kaharian, Kilingan Mission Church, tayo po ay nagkakaisa sa kagalakan yan. Amen? Maraming pagsubok, maraming problema, minsan wala tayong maisahin. Pero hindi ito kaugnay dyan. Inuna ng Diyos na iligtas tayo. Dumating siya para iligtas. Yung mga pangangailangan natin, yan po ay ipagkakaloob ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos ayon sa pangangailangan natin. Amen? Lagi siyang nandyan. Lagi siyang tapat na sa atin ay patuloy na gumagalay. Kaya tayo ay yan. Yumuko at sama-sama tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa aralin na ito na ang pamagat ay ang panahon na kasama ang kasintahang lalaki. Nakita po namin na siya'y kasama ng kanyang mga alagad ng panahon na yan. Na sinalita ng mga apostol ni Juan na kung bakit nga hindi sila nag-aayuno. Ipiniliwanag niya na kasama ang kasintahang lalaki. Bakit nga naman mag-aayuno? Kaya nga o Diyos, at ang kahulugan nito, kagalakan at kalungkutan. Dakilang Diyos, ang dalangin namin, paspasan mo kami na maranasan natin, tuwi-tuwi na ang kagalakan pinagkakaloob mo. At ito'y hindi mawala sa bawat isa sa amin. Lalo-lalo na kapag kami ay nagpa-participate ng communion, na kung saan ay kasama ka namin kumakain sa hapag. At dakilang Diyos, salamat. Salamat sa mga nakinig at salamat sa mga nakaunawa. Tanging ikaw lamang o Diyos ang nagbibigay ng kaunawaan sa bawat tao, sa bawat anak mo. Dakilang Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.